Adunay panahon nga ako mag-auga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kanimo. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako magapadayon sa pagalagad kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mong kinabuhion ang pulong mo. Adunay panahon nga ako mag-auga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kanimo. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako magapadayon sa pagalagad kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mong kinabuhion ang pulong mo. Hello brothers and sisters, good to see you again. I hope everybody's doing well. At kumusta mga kabayan, lalo na OFW and also sa Pilipinas. And I hope na lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan by the grace of God. So today's our text, makikita natin sa Romans chapter 10 verse 14. So isasama na rin natin ang 15 kasi matalakay natin po yan. So ito po, ang sabi dito, how then can they call on him they have not believed in? And how can they believe without hearing about him? And how can they hear without a preacher? And verse 15 sabi dito, and how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. This is the word of God today. And let us pray. O eternal Abba, loving Father God, and Yeshua Adonai Roha Kodesh, thank you so much, O Lord, for your love, for your grace, your mercy, and your unconditional love for your people. Thank you for saving us. Thank you for your word to always reminding us, patuloy nga nagkukurik sa bawat isa sa amin. Lord, we glorify you and honor to you, and through your word, maging blessing sa bawat isa sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. And thank you, Abba, Father. And we love you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory to God. So, today's topic, makikita po natin dito sa Romans chapter 10 verse 14. And ito ay tinitimahan natin. The theme is, ang tawag, faith and salvation directly tied to hearing and believing the gospel message. So ito po yung topic natin ngayon mga kapatid. So ang sinasabi dito na ang pananampalataya at ang kaligtasan, direkta or tuluyan na nakatali to hearing and sa pakinig natin, and then sa pananiwala natin, believing the gospel of message. So ito yung ebanghelyo na sa pamagitan yan tayo ay maligtas. So, in Romans chapter 10 verse 14, na tatlo po ang tatalakayin natin dito mga kapatid. Sinasabi dito,
sa Romans chapter 10 verse 14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makapakinig kung walang mangangaral? Paano naman sila? Diba? Totoo yan. So, in Romans chapter 10 verse 14, na ito'y sinasabi na yung kahalagahan, kung paano natin mapakinggan ang ebanghelyo ng salita ng Diyos. So, the gospel for salvation, nagsasabi doon. And in this passage na nag-ask siya na, how then can they call on Him in whom to believe in Him of what they have not heard? Totoo po yan. Ito yung scripture na sinasabi. Nagtatanong, nag-ask the passage na ito, kung paano ba daw, kung paano naman, nang naniwala ang tao sa ating Panginoong Hesus kung wala naman siyang napakinggan o walang nagsishare tungkol about Him. Diba po? And then second question dito sa Romans chapter 10 verse 14, how are they to hear without someone to proclaim? Totoo po yan. Kung walang nangangaral, paano nga naman mapakinggan? So, in this, ma-highlights natin dito, how important ang preaching the gospel of the Lord to enable people to call on the Lord and be saved para maligtas sila, and then sila'y tumatawag sa ating Panginoon dahil kung sila'y nakarinig ng salita ng Diyos at naniwala po sila through in Christ Jesus ay maligtas, magkaroon ng eternal na life. Amen. So in this Romans chapter 10 verse 14, in-establish dito ang a clear chain. You can't all as on someone you haven't believed in, and you can't believe in someone you haven't heard about. Totoo po yan. Paano daw? So ito yung sinasabi dito sa Romans chapter 10 verse 14. Yung sinasabing establish a clear chain. Ito yung being set free from spiritual bondage. Ano ba ang spiritual bondage, mga kapatid? Like for example, yung mga yung ugali natin noon na nakontrola tayo na the works of the enemy or oppression or anxiety can be anything. So yung blocking sa ating buhay para tayo makalapit sa Panginoon. So yun po yung clear chain means being set free. Napalaya na tayo dahil kay Kristo. Dahil si Kristo, He is the source of everything, source of our life. So, lahat pong nanampalataya kay Kristo ay ang tawag doon na clear chain means na napalaya na siya mula sa the bondage of the spirit. You know, the spirit na gawa ng kaaway. Amen? Glory to God. So, dito din natin makikita sa Romans chapter 10 verse 14 kung ano ba talaga ang papel o role ng isang preacher. Ano ba ang papel ng trabaho, gawain ng isang preacher? So, ang gawain po ng preacher na this passage na nagbibigay diin na the need for someone to preach the gospel. Kailangan talaga mayroong magpapahayag ng salita ng Diyos. So, ito po yung, yung as that how people hear about in and on can come to faith. So, kaya nanampalataya ang isang tao dahil may nag-share ng the word of God, the gospel of Christ. So kaya through faith, hearing by the word of God. So nagkaroon ang isang tao na nanalig sila sa Panginoon, and they can call to our Lord Jesus. Amen. Glory to God. So yan po. And then ito namang implikasyon natin kung ano ba talaga ang evangelism. Ang evangelism, mga kapatid, na this verse has practical implication for evangelism. So ito yung sinasuggest dito na the sharing of the gospel message is a vital step in helping others to find
helping others find salvation. Totoo po yan. True dito sa mga taong ito, yung papel nila as an evangelism or preacher or pastor or can be anything or elder in the church. It's a really ini-emphasize dito kung ano, inililiwanag kung paano, ano ang kahalagahan sa trabaho nila. So to helping, yan po ang mahalaga, a vital step in helping others para to find salvation. So ito po yung vital step, yung mahalagang step na gagawin ng isang tao po. Amen. Glory to God. So, mga kapatid, ito'y another karagdagan natin sa konteksto natin ngayon sa Romans chapter 10 verse 14. So, ito yung sinasabi na yung the verse na ito nagtatayo upon previous statement in Romans 10 where it is stated that salvation comes through faith and calling on the name of the Lord. So maliwanag po mga kapatid na ito ay tinatayo or sa nakaraan para magpahayag ng salita ng Diyos. So ito po yung kapahayagan dito tulad ng text natin ngayon sa Romans chapter 10 verse 14. So ito yung the necessity of the gospel. Next. So ito yung pangangailangan. Kung ano bang pangangailangan sa ebanghelyo ng salita ng Diyos. Amen. So ito po yung tinutukoy in Romans chapter 10 verse 14 underscores the essential role of the gospel message in bringing people to faith and salvation. So malinaw po mga kapatid na dito sa Romans chapter 10 verse 14 ito ay nagbibigay diin na kung ano ang mahalagang papel of the gospel message, kung ano ba talaga ang mahalagang papel ng mensahe ng ebanghelyo ngayon in bringing people to faith and salvation. So yan po ang mensahe nila sa ebanghelyo para madala ang mga tao into the faith and then naligtas na rin siya through the salvation through Jesus Christ. Amen. So ito po yung sinasabi dito, meaning in Romans chapter 10 verse 14 na there is no faith in Christ without hearing of His word. Amen. Without hearing about Him. So kung wala talaga, hindi nila napakinggan. Amen. So Paul is showing that Jesus Christ is the Lord, that all must call to be saved from sin and to become God's children and inherit the riches of His glory. Amen. Glory to God. So sinasabi dito ni Paul, pinapakita niya na si Jesus Christ is the Lord. And also that all must call to be saved. Kung tayo tatawag sa kanyang pangalan, tayo ay maligtas sa kapahamakan we set free from the sin. So iniligtas tayo mula sa ating mga nagawang pagkakamali, kasalanan ng sanlibutan through Christ. Amen. And pinapakita dito na He is a Savior nga nag-aalis ng sala ng sanlibutan. Kapag tayo we become God's children and then magkaroon tayo ng mana ng kayamanan, kanyang kaluwalhatian. Amen. Glory to God. So true of this, kapag tayo ay nanampalataya and then to call His name, tayo nagiging anak ng Diyos and then makapagmana pa tayo ng kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Glory to God. So ano ba talaga ang faith and hearing? Faith and hearing is the verse establishes a direct link between hearing the gospel and having faith. So ito pong sinasabi dito, hearing of the gospel and having faith, ito ay nililink nila, direct lang nililink nila kung ano ang kahalagahan po
So it argues that it is impossible to have faith in someone you haven't heard about. It's true po yan. It's impossible talaga. Kung walang nangangaral, hindi naman nila naririnig, hindi nila kilala si Jesucristo. So kung walang nagsishare, hindi po sila maliligtas. Amen? Glory to God. So, salvation through faith. So the passage connect hearing the gospel. So unbelieving it with the ability to call on the Lord and receive between salvation. So nakatanggap po sila dyan dahil sila'y nanampalataya, mayroon silang napakinggan na kung sino man ang nagsishare sa kanila, kaya tinanggap na nila si Kristo. Amen. Glory to God. Ito naman ang mga supporting verses natin today, mga kapatid. Dito sa Romans chapter 10 verse 14. So ito naman sinasabi sa Romans chapter 10 verse 15 na ito ay nagbibigay diin na karagdagang support na the idea that someone must be sent to preach the gospel. So may tinawag, kapag ikaw ang tinawag to preach the gospel, like Apostle Paul, so yan po, magagawa po, dahil tutulungan po tayong lahat. Amen? Glory to God. Another supporting verse in Romans chapter 10 verse 17, that this verse emphasizes that faith comes from hearing the message of the gospel, and which is communicated through the word of God. Amen. Glory to God. It's true po mga kapatid na ito'y binibigyang diin na ang ating pananampalataya na nagmumula, matanggap natin yan mula sa ating naririnig o napakinggan the message of the gospel. Amen. So diyan mag-start na how we communicated through the word of God. When we study the word of God, the Holy Spirit will teach us, will guide us. Amen. Glory to God. And then another supporting verse, dito makikita natin sa Mark chapter 16 verse 15 to 16 na this verse na ini-instruct or nagtuturo ang ating mga kapatiran, tayong lahat, believers, to go into all the world and proclaim the gospel. So ito inutusan ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga disciples para sila lumabas and then mag-share to proclaim the good news of the word of God. Amen. Glory to God. So yan ang unang panahon po kung paano ang ating Panginoong Hesus inutusan niya ang kanyang mga disciples. Amen. Glory to God. And then sa Acts chapter 26 verse 17 to 18, na this passage is highlights the purpose of preaching the gospel to open people's eyes and turn them from darkness to light. So ito po ang purpose, ang sinabi dito sa Acts chapter 26 verse 17 to 18, ang purpose sa passage na ito para to preaching the gospel, para to open ibuksan ang mga mata ng mga tao, mabuksan ang mata ng mga tao, and then sila'y magbabalik mula sa kadiliman and then going to light, from the darkness to light. Dahil na-save sila, na-deliver po sila. Amen. Glory to God. And then another last nating supporting verses, dito makikita sa Titus chapter 1 verse 3 na this verse underscores the importance preaching as a means of God's revelation and through the word. So ito po yung yung nagbibigay diin na kung ano ba talaga ang importansya ng isang preacher. So ang pagpipreach natin, so as God means God's revelation. Itong revelasyon niya para ang lahat ay makapakinig ng salita ng Diyos. Glory to God. Amen. So ito po ang bibigay ko sa inyo explanation kung dito makikita natin sa Romans chapter 10 verse 14. Ang sabi dito, ang number 1, how to establish this logical sequence. So number 1, hearing the word. Ano bang hearing of the word, mga kapatid? Hearing the word must be about Jesus Christ and the gospel. So yan po ang pinipreach, itinuturo ng mga tao, mga elders of church. So ano ang number 2? Believing. Believing is means belief
come from hearing the message. It's true po yan. So tayo believe come from hearing the message. Ano yun? Glory to God. And then number 3, calling on the name of the Lord. Paano ba natin matawag ang Panginoon? Once they believe, they can then call on the Lord forgiveness. Amen. Glory to God. So kapag tayo pala ay binasa natin ang salita ng Diyos, tayo ang Diyos ay mangungusap sa atin, mga kapatid. So they have once they call on the Lord forgiveness for salvation. Amen. Glory to God. So this and also here they condemn then also on the Lord for this passage for salvation. Amen. Glory to God. So the passage emphasizes, binigyang diin na mahalagang papel, yung vital role of preaching. Amen. And sharing the good message in bringing people to faith and salvation. Ito po yung conclusion niya na ang pinakalas, ano ba talaga ano ang makukuha natin sa text na ito? Ano ba ang ma-apply natin sa ating buhay? So this passage nagbibigay diin kung ano ang mahalagang papel natin sa ating Panginoong Hesus. So yan po ang pinipreach and sharing the gospel in bringing people to faith and salvation. Para mag-invite tayo, dalhin natin sila para sila makabalik sa piling ng ating Panginoon. Marami pong nag-backslide, but ang Panginoon, they will restore them. Amen. Glory to God. So yan po ang ating lesson today. So I hope na may natutunan tayo. Salamat sa time. Napasalamat ako kanina. Medyo sumasama ang pakiramdam ko, but I'm free now. So remember, kapag tayo continue to meditate the Word of God, and the Word of God is the healing in our body. Amen. Glory to God. Thank you for watching, and leave a comments, or if you need a prayer, just write. Please don't hesitate and to write down your prayer, and I will put that in our prayer list in Yeshua. Amen. Glory to God. Thank you so much for your time, and God bless you all, and shalom. And before that, let us pray. Let us pray. O eternal loving Father God, Lord, we thank you for your word today. We thank you, Lord, for every blessing that you prepare, your promises for us. Lord, our hope is in you. O Lord, hallelujah, through your word, O Lord, na kaming lahat ay maligtas, Lord. When the time comes, please write our names in the book of life. Help us to understand. Help us how to walk with you, Jesus. O Holy Spirit, O God. O Lord, we thank you and we praise you. Hallelujah, we love you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you for watching, and those replaying this video na hindi nakahabol sa premiere. Thank you so much, and I really appreciate to continue support this ministry, and I hope continue go lang ang yung mga nag-traveling for safety. Continue pray for them, and please don't hesitate to write your name, to write your prayer request in the comment section para mabalikan ko po yun. Thank you, and God bless, and shalom. Bye. Thank you. God bless everyone. Ikaw ang liwanag sa madilim na daan. Ikaw ang siyang tanda sa aking kinabukasan. Ikaw ang bumabay sa aming pag-aaral. Kahit hirap sa buhay, ikaw ay nakaalala. Jesus Christ, love and care ministry. Kahit di ka nakikita, I always know your love for me. Handang tumulong sa mga nangangailangan. Sa iyong gabay kami ay may natutunan. Napakabuti ng inyong mga puso. Sa mga tulong nyo meron yung balik sa dulo. Laki ng aming pasasalamat. Laging dasalang malayo sa kahirapan. Jesus Christ, love and care ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Jesus Christ, love and care ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi
hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Sa bawat pagising mo pagtulog, sa katauhan namin ikaw ang humubog. Mga pangaral at salita mo sa amin ay tumatak. Tinuring mo kami sa mundo na isang anak. Di mo pinabayaan sa oras ng kahirapan. Binusog tuwing may kagutuman na nararanasan. Ikaw ang tanging ina namin kanlungan. Diyos na ang bahalang magbalik sa iyong kabaitan. Mga pangaral mo ang nagsilbi sa aming aral. Nagbigay lapis at papel, gumuguhit na parang anghel. Nagpatayo ng simbahan kung saan pwede naming masilungan. Maging takbuhan tuwing binabalot ng kadiliman. Salita ng Panginoon tunay na Jesus Christ, love and good ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Jesus Christ, love and good ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Jesus Christ, love and good ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Jesus Christ, love and good ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo.